Nagtatrabaho ako noon bilang isang analyst sa isang kumpanya sa BGC. Isa sa mga trabaho ko, nabantayan ang mga pumapasok na tawag mula sa mga customer at siguraduhin na mayroong ahente na sasagot sa lahat ng oras. Madalas na oras ng trabaho ko noon ay hanggang 10:00 ng gabi. Ang oras din ng pagsasara ng linya ng telepono at pag-uwi ng mga huling ahente na may pasok ng araw na yun. Parte ng trabaho ko na antayin hanggang makauwi ang lahat ng empleyado. Pagkatapos ay kailangan kong asikasuhin ang mga reports ng mga naganap ng araw na yun. Kaya madalas ay naiiwan akong mag-isa sa loob ng bakanting opisina. Kung gaano kaingay ang aming opisina sa umaga dahil sa dami ng mga empleyadong sabay-sabay na nagsasalita, ay ganun namang katahimik pagdating ng gabi at ako na lamang mag-isa. Ugong lang ng aircon at mga yabag ng sapatos na nagmamadaling umuwi ang bumabasag sa matinding katahimikan pagdating ng sakto 10:00 ng gabi. Sa tuwing maririnig ko ang mga sapatos na papalabas, ay alam ko na ako na lamang ang matitirang mag-isa sa loob ng production area. Nasanay na rin ako sapagkat araw-araw ay ganoon ang nangyayari. Maliban sa katahimikan ng opisina, pagdating ng ganoong oras, ay nagsisimula na ding patayin ng mga ilaw maliban sa kung saan ako nagtatrabaho. May mga pagkakataon na nagugulat ako sapagkat parang may nakikita akong mga paggalaw sa iba't ibang bahagi ng opisina. Subalit pag akin namang titignan, ay wala naman akong nakikitang kahit na sino. Hindi naman ako natatakot dahil naiisip ko na baka namamalikmata lamang ako. O siguro ay dala na lang din ng sobrang pagod. Madalas din ay may suot akong headset upang makinig ng musika mula sa aking cellphone. Subalit may ilang pagkakataon na may naririnig ako na tumatawag sa aking pangalan kasabay ng tugtog. Kung kaya't tatanggalin ko ang aking headset at pakikinggan ko mabuti kung saan nanggagaling ang boses. Subalit wala naman akong madidinig. Ang mga pagtawag sa aking pangalan ay hindi ko lamang naririnig pagsapit ng gabi. Pero kahit na sa oras na madami pang tao sa opisina, boses ng matandang babae sa tingin ko na mahina at mabagal na tinatawag ang aking pangalan. Minsan isang gabi, sumapit na naman ang oras na ako na lamang ang mag-isa sa opisina. Nagpaalam na ang lahat ng empleyado at sinigurado ko na di na wala ng customer na naiwan sa linya. Katulad ng dati ay ako na lamang ang natira sa loob ng production area. Sa dami ng aking naging gawain ng araw na iyon, ay hindi ko na nakuha pang kainin ang aking baon na pagkain. Napagdesisyonan ko na lamang na kainin iyon matapos kong ipadala ang reports na kailangan ng mga manager pagsapit ng kinabukasan.
Pakiramdam ko ay kakaiba ang araw na iyon. Parang buong araw na mabigat ang aking pakiramdam. Hindi naman dahil sa may sakit ako, subalit parang may mali. Parang pakiramdam ko ay may hindi magandang magaganap. Ilang beses din na narinig ko ang boses ng matandang babae na tumatawag sa aking pangalan. Subalit pinagwalang bahala ko na lamang. Matapos kong ipadala ang reports, ay nagtungo na ako sa pantry upang kumain. Pakiramdam ko ay hindi ko kakayaning umuwi kung hindi ako kakain dahil sa bigat ng aking pakiramdam. Paglabas ko ng production area, ay tinanaw ko ang pantry at madilim na doon. Isang ilaw na lamang sa tapat ng lababo ang nakabukas. Sinubukan kong buksan ng ibang ilaw, subalit katakatakang hindi iyon nagsibukas. Umupo na lamang ako sa harap ng unang lamesa pagpasok ko ng pantry na malapit sa lababo. Nakaharap ako sa bintana na salamin kung kaya't nakikita ko ng bahagya ang aking refleksyon. Habang kumakain ay nakaramdam ako ng kakaiba. Para bang may papalapit sa aking likuran. Inisip ko na baka isa sa mga maintenance ng building. Kung kaya tinignan ko ang salamin sa aking harapan. Pero sa aking pagtataka, ay wala akong nakita na taong paparating. Subalit damang-dama ko ng mga oras na iyon, ang mabilis na paglapit ng isang presensya sa aking likuran. Dahan-dahan akong lumingon, pero wala pa din akong nakita na kahit na sino. Ipinagpatuloy ko pa din ang pagkain, kahit na nakakaramdam na ako ng kaunting kaba. Pinakikiramdaman ko ang aking likuran dahil baka bigla na lang may dumakma sa akin. Subalit wala namang nangyaring ganun. Nagpatuloy lamang ang aking pakiramdam na may kakaibang presensya na nakatayo sa aking likuran. Naisip ko na guni-guni lamang ang lahat. Subalit makalipas lamang ang ilang saglit, ay naganap ang isa sa pinaka-nakakatakot na naranasan ko sa aking buhay. Sa gilid ng aking kanang mata, ay kitang-kita ko ang ulo ng isang matandang babae na sumilip mula sa aking likod patungo sa aking kanang balikat. Naramdaman ko pa ang paghagod ng kanyang buhok sa aking pisngi at tinig ko ang garalgal niyang paghinga. Halos hindi ko na maikilos ang aking katawan at hindi ko na din nagawa pang isubo ang aking pagkain. Gustuhin ko mang sumigaw, subalit walang boses na lumabas sa aking bibig. Wala akong nakikitang refleksyon ng matandang babae sa salamin. Pero kitang-kita ko siya sa gilid ng aking kanang mata. Gamit ang natitira ko pang lakas at tapang, ay mabilis akong tumayo at nagsimulang tumakbo. Hindi ko na nagawa pang dali ng aking baunan at iniwanan ko na yun.
Nagtatakbo ako patungo sa elevator habang damang-dama ko pa din ang pagsunog ng presensya sa aking likuran. Mabuti na lamang ay eksaktong bumukas ang elevator at mabilis din itong bumaba. Nakahinga ako ng maluwag sapagkat nang sumakay ako ng elevator ay hindi ko na nadama pa ang presensya ng matanda. Hanggang ngayon ay sa parehong opisina pa din ako nagtatrabaho. Pero magmula noon ay hindi na ako nagpaiwan pa doon ng mag-isa. Sigurado ako na maliban sa akin ay may iba pang mga empleyado ang ginagambala ng matandang babae na iyon sa aming opisina. Mga 5 o 6 na taon na ang nakakalipas nang magtrabaho ako sa isang call center sa Makati. Graveyard shift ang pasok ko, kung kaya't 4:00 ng madaling araw ang tapos ng aking trabaho. Dahil madilim pa sa labas at kakaunti pa lamang ang mga masasakyan, ay araw-araw akong natutulog sa sleeping quarters ng mga ilang oras bago ako umuwi. Araw-araw ay ganoon ang routine ko sa trabaho. Isang gabi, habang nasa smoking area ako at nagsisigarilyo dahil sa stress na aking naramdaman, matapos ang ilang irate calls na aking sinagot, ay nadinig ko ang usapan ng ilang empleyado tungkol sa male sleeping quarters kung saan ako araw-araw na natutulog. Hindi ko naman gaano naintindihan ang kanilang usapan, pero narinig ko ang tungkol sa isang babae. Yun lang at wala nang iba. Hindi ko naman na gaano pinag-isipan pa kung ano ang buong istorya at nagpatuloy na lamang ang aking araw. Eksakto 4:00 na matapos ang huling tawag na aking natanggap ng araw na iyon. Matinding pagod ang naramdaman ko noon dahil sa dami ng tawag at karamihan ay galit pa ang mga customer. Katulad ng dati ay madali kong tinungo ang male sleeping quarters na nasa iba pang palapag ng building. Walang ganong empleyado ang pumupunta sa palapag na iyon dahil ang production area ay nasa iba namang palapag. Pagpasok ko ng male sleeping quarters ay medyo nagtaka ako sapagkat bakante ang lahat ng kama. Unang pagkakataon na nangyari iyon dahil araw-araw ay halos puno ang sleeping quarters at puro paghilik ang maririnig pagpasok pa lamang doon. Pero ngayong madaling araw ay sadyang kakaiba. Napakatahimik sa loob dahil ako lamang ang mag-isang matutulog doon. Natuwa ako dahil siguradong makakatulog agad ako dahil tahimik ang lugar. Mayroon mang pagtataka ay tinungo ko ang dulo ng sleeping quarters sa pinakahuling kama at humiga ako sa ibabang deck. Paghiga ko, ay pinagmasdan ko pa ang hilera ng madidilim na bakanting mga kama. Sa aking bilang ay 6 na kama ang nasa pagitan ko
at ang pinto ng sleeping quarters. Dahil sa lamig, dilim at pagod ay agad na akong napapikit. Mga 10 minuto pa lamang akong nakakatulog ay naalimpungatan ako. Sa bahagya akong nakapikit pang mga mata ay nakikita ko ang isang figura na nakaupo sa kama na pinakamalapit sa pinto habang nakaharap iyon sa akin. Hindi ito kumikilos at parang pinagmamasdan lamang ako. Napansin ko pa na parang hindi lalaki ang may-ari ng figura dahil sa mahaba nitong buhok na siya namang ipinagtaka ko dahil nasa loob nga ako ng male sleeping quarters. Pinilit kong buksan ng tuluyan ang aking mga mata pero hindi ko iyon magawa. Pinilit ko ding gumalaw pero parang paralisado ang aking buong katawan. Unti-unting pumipikit ang aking mga mata. Napilit ko namang nilalabanan. Subalit sa kung anong dahilan, ay tuluyan pa ring sumara ang aking mga mata. Sa muli kong pagdilat ay nagulat ako dahil nakaupo na ang figura sa kama na mas malapit na sa akin. 2 kama na lamang ang nasa aming pagitan. At kita ko na ngayon ang isang babae na may mahabang buhok. Nakamulagat ang mga mata nito na nakatitig sa akin. At nadidinig ko ang mahina niyang pagtawa. Gumapang ang takot sa aking paralisadong katawan. Pinilit ko uling gumalaw. Subaling nanatiling hindi ako makagalaw. Muli ay unti-unting napapikit ang aking mga mata. Hindi ko alam kung ano ang aking makikita sa muling pagdilat ko. Isang pares ng malalamig na kamay ang naramdaman kong dahan-dahang humahawak sa aking leeg. Nakapapaso ang lamig ng mga kamay na iyon na may dalang matinding sakit. Pinilit kong binuksan ang aking mga mata at nakita ko ang mukha ng babae na halos ilang pulgada na lang ang layo sa akin. Nakakakilabot ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata na nanlalaki na nakatitig sa akin. Ang kanyang bibig na hindi naman gumagalaw. Subalit nakaririnig pa rin ako ng pagtawa. Patuloy pa din ang kanyang malalamig na kamay na mas madiin nang sumasakal sa aking leeg. Malapit na akong malagutan ng hininga nang biglang bumukas ang pinto. Isang guwardiya ang pumasok at pinuksan ang ilaw. Kasabay noon ay nawala ang babae na sumasakal sa akin at naigalaw ko ang aking katawan. Nagtatakbo ako palabas ng sleeping quarters. Hindi ko na naintindihan pa ang tanong ng gwardiya sa akin dahil sa sobrang takot na nararamdaman ko noon. Diretso akong lumabas ng building at hindi na muli pang sinubukang matulog sa sleeping quarters sa aming opisina. Isa akong gwardiya na na-assign sa isang BPO company sa Ortigas.
Ang kumpanya na iyon ay isa sa pinakamalaki at pinakakilalang call center sa Pilipinas ng mga panahon na iyon. Isa sa mga sites ng call center company na iyon ay nasa ika-9 na palapag ng isang lumang building. Noong mga panahon na iyon ay naaalala ko na mangilan-ngilan lamang ang mga palapag na may mga tenants. At karamihan sa mga palapag ay bakante ng matagal na panahon. Kasabihan na pag matagal na nakabakante ang isang palapag, ay maaari itong pamugaran ng mga multo dahil sa tahimik at madilim ang lugar. Noong nagsimula nga pala akong magtrabaho sa building na iyon, ay ilang beses ko itong napagmasdan mula sa labas tuwing gabi. Kakaiba ang aura noon kumpara sa iba. Malungkot na parang may hatid na kilabot. Siguro dahil sa nababakbak ng pintura, di tulad ng mga bagong building na katabi nito. Hindi ko alam kung ako lamang ang nakaramdam noon. Pero iba ang dating noon sa akin. Mangilan-ngilan lamang ang makikita mong mga palapag na may mga ilaw sa gabi. At karamihan ay nababalot ng dilim. Hindi lamang ang itsura ng building ang nakapagdadala ng kilabot sa akin, kundi ang mga kwento tungkol sa ika-6 na palapag na usap-usapan ay pinagpapakitaan ng isang babaeng nakaputi. At hindi ko akalain na isa ako sa makararanas ng katatakutan sa palapag na iyon. May 3 buwan na akong nagtatrabaho noon. Nang isang madaling araw ay napagpasyahan kong bumaba upang bumili ng pagkain at maiinom sa isang malapit na convenience store. Nakalimutan ko na ang istorya tungkol sa ika-6 na palapag, kung kaya't kampante ako na bumabang mag-isa gamit ang elevator. Pinindot ko ang buton para sa ground floor at nagsimula na itong bumaba. Ilang segundo ang nakalipas nang bumukas ang pinto ng elevator. Inakala ko nasa ground floor na ako. Subalit bago pa ako makalabas, ay napansin ko na napakadilim ng palapag na hinintuan ko. Tinignan ko ang numero ng palapag kung nasaan ako. At laking gulat ko nang makita ko na nasa ika-6 na palapag ako. Muling bumalik sa aking alaala ang mga kwento tungkol doon. Mabilis kong pinindot muli ang buton upang sumara ang pinto. Subalit sa kung anong kadahilanan ay hindi ito nagsara. At nanatiling naroroon ako sa kinatatakutang palapag. Hindi ko naiwasang pagmasdan ng madilim na kabuuan ng ika-6 na palapag. Parang may kung ano na pumipilit sa akin. Natignan kung ano ang nasa aking harapan, kahit na nakakaramdam na ako ng takot. Nadama ko din ang pag-ihip ng malamig na hangin mula sa palapag na iyon patungo sa aking kinatatayuan. Patuloy kong pinindot ang buton, subalit na natili pa din nakabukas ang pinto. Hanggang sa muli kong pagtingin sa kadiliman, ay nakita ko ang imahe ng isang babaeng nakaputi na nakatayo di malayo sa pinto ng elevator habang nakatingin ito sa akin.
Napasandal ako nang makita ko na unti-unti itong lumalapit habang nakalutang sa hangin. Napaupo ako na tinatakpan ko ang aking mga mata at hindi ko na alam kung ano pa ang nangyari kasunod noon. Nang magmulat ako, ay natagpuan ko ang aking sarili sa klinik ng building. Nawalan daw ako ng malay at natagpuang nakahiga sa sahig ng elevator. Tinanong nila ako kung ano ang nangyari at ikwinento ko ang aking mga naalala. Hindi naman na sila nagulat sapagkat totoo nga daw na haunted ang palapag na iyon. Magmula noon ay hindi na ako sumakay ng elevator na mag-isa. Hindi ko na alam kung ano ang maaaring mangyari kung sakaling bumukas muli ang pinto sa ika-6 na palapag.